kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung aplikasyon po ni Boying Remulla mula po sa pagiging DOJ Secretary. Nagbabalak po to o nag-a-apply, no, bilang ombudsman. Alam nyo po, marami, no, mga lalo na po yung mga Duterte supporters. Marami pong tumututol dito kay Boying Remulla kasi nakita na po natin siya, no. Napaka-political niya, no. Napaka-political niya po para maging head kasi yan pong ombudsman, maiiwan po yan eh. Pag yan po ay may fix na termino yan, na tapos na yung termino ni Pangulong Marcos, yung ombudsman pa rin, no? Di ko lang alam kung pakitignan nyo na lang po kung ilang taon yung termino ng ombudsman o depende sa edad. At sa pagkakaalam ko po, karamihan po ng nagiging ombudsman ay dating Supreme Court Justice na kung saan malawak yung karanasan nila sa pagiging impartial. Masyado sila nakatuon sa mga batas, no? Masyado silang focus sa pag-interpret ng mga batas o 7 years. Samantalang si Boying from political animal si Boying. Hindi po nawawala sa politika yan. Congressman, naging governor pa. Kung hindi ako nagkakamali, naging governor pa siya ng Cavite. No? Kaya sa tingin ko hindi karapat-dapat. Yung background niya, masyadong political para mamuno ng isang halos judicial body, no, na maglilitis, impartial. Siya kasi yung ombudsman kasi yung lahat po ng kaso ng katiwalian ng mga pamahalaan, mga tao ng pamahalaan ay dadaan po sa kanya. Okay. So, ano pa bang pag-uusapan natin? Oy, congratulations po sa sa hindi naman birada yung buong DZR, 100,000 subscribers na. Pero syempre, pagmamalaki natin, malaking bahagi tayo diyan, 'di ba? Yung Birada Agila. Okay. Tapos ngayon, yung ine-expect natin sa SONA, ito nga po yung natalakay namin kanina. Parang itong SONA na to, sa tingin natin, inihahabol ni BBM, no, yung mga posibleng achievement niya. Kaya lalo na tong sa drugs, no, gusto niyang i-distinguish o yung pagkakaiba ng war on drugs na bloodless at saka war on drugs ni Tatay Digong. Gusto niyang idiin talaga na mas maganda yung war on drugs niya kaya may mga paghuli na ganito. Pero hindi po sa mga normal pong mag-isip, hindi po kayang tanggapin yung ganun, no? Kahit kami na paano nangyari yun na pwede pala yun. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, ako, personal lang to, no? Mahirap po, una, ang dami po nating retired. Siguro may mga mag-apply po dyan, retired Supreme Court.
justices. Alam niyo po, pag kayo dumaan sa Supreme Court, talagang yung training nyo hindi mamulitika, no? Ang training nyo maging patas kasi kataas-taasang hukuman kayo eh. Yung training ninyo, yung kumbaga, minsan sa training din yan eh. Ibang-iba po talaga yung mga congressman, mga politiko, yung mga tumatakbo lalo na, no? Ibang uri po sila na nilalang kumpara po sa judiciary. Pag galing po kasi sa judiciary, kahit papano, ang training nila, pwera yung nakorap, may mga korap, iilan lang naman siguro yun, no? Ang training talaga nila, maging impartial, tumingin sa mga ebidensya, di ba? Non-partisan, tama. Lagi silang, ang paghatol nila nakabase. Kita nyo kung makipag-argumento, yung mga justices ng Supreme Court, laging ebidensya, ebidensya, ebidensya. No? Samantalang pag political ka na tao, laging sino papaboran ko, kanino ko makikiayon. Normal po yan eh. Alliances, kakampi. Sino ang kakampihan? Lagi pong may ganun. 'Di ba? Hindi po pwedeng mawala yan. So, ang una ko pong pagtutol dyan, meron po siyang ito po ay live, buhay na buhay na kaso dito po sa ombudsman. Kasi nag-alanganin din ako eh. Marami kasing nagsasabi na may kaso yan si Boying, bakit siya may kaso siya ombudsman, bakit siya mag-apply ng ombudsman? Nawala po sa isip ko eh kung anong kaso eh. Baka nakaligtaan ko lang kako. Sinearch ko po. Tinanong ko dito sa AI natin kung may pending case ba si Boying Remulla sa ombudsman. Ito po, yes, there is a pending case against Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla before the Office of the Ombudsman. The case stems from a complaint filed by Senator Amy Marcos regarding the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to the ICC. Yan. So, meron po siyang nakabinbin na kaso. Okay. The complaint submitted following a Senate investigation led by Marcos alleges possible violations including graft usurpation of authority, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Ombudsman has ordered Remulla, etc., etc. Okay. So, ano po mangyayari sa kaso kung siya mismo yung may kaso, di ba? Tapos siya yung ombudsman. Napaka-unfair naman nun na ikaw yung lilitis, ikaw yung magpapasya sa sarili mong kaso. Di po ba parang kung tayong mga normal po yun, aba hindi po pwede yan, may kaso ka tapos bakit ikaw ang magpapasya? Oh. Kaso wala sa kanya yun eh. Natatandaan niyo yung anak niya? Malaking usapin dati yan, yung anak niya ay nahuli. Naka-blurred pa yung mukha, di ba? Ang point lang, tapos na-absuelto. Ang laking usapin yun, pero dahil yung media natin ay parang wala lang, yung media natin parang spokesperson lang din. Yung media natin, extension siya ni Claire Castro. Wala na pong silbi yung media natin. Kung yung dating media, yun sila, same people, ang atake niyan, katakot-takot, di ba? Hindi tatantanan yan. Ibang klase na po media ngayon. Ang inaatake po yung wala sa kapangyarihan ng mga Duterte. Naghuhukay lang na naghuhukay ng baho ng Duterte. Pero, paano nyo constantly, dun natin binibira yung media eh.
Saan kayo kumukuha ng binabanat ninyo sa mga Duterte samantalang hindi naman sila yung nakaupo sa pwesto? Spokesperson ng spokesperson. Yan po yung media natin. Kaya wala nang mga silbi ang mga yan. Okay, anyways. Ayun po, no? Yun yung unang pangunahin. Paano nyo Siyempre, ano po sa tingin nyo mangyayari doon sa kaso niya sa ombudsman? Di ba? Eh di, mapapawalang sala na siya. napaka, anong tawag dyan? Napaka unfair na uupo siya, may kaso siya. Hindi lang naman po siya yung kinasuhan, may mga kasama siya ron. Malamang, kung i-absuelto niya yung sarili niya, i-absuelto niya rin yung mga kasama niya. O ikalawa, may pending case din sa ombudsman si BP Sara. O, di ba? Ikatlo, magkakaroon po ng mga kaso sa ombudsman, yung mga kasalukuyan nakaupo pag natanggal na sila sa pwesto o pag naiba na. Kahit nakapwesto pa sila, kung iba na yung uupo sa Malacanang, kung Duterte na po ang uupo, hindi po maniningil. Yung talagang magiging tapat po yung susunod na presidente, marami po makakasuhan sa ombudsman. Siya po political. Yung approach niya, hindi naman po katulad ng mga judges sa Supreme Court, justices sa Supreme Court. Yun ang aking una. Ikalawa, mayroon na po siyang nakitaan na po natin siya ng ng pagkiling, di ba? Kasi ang malaking usapan nung nahuli yung anak niya. Sabi ko, magre-resign kaya si Remulla? O hindi kaya siya makikialam sa kanyang anak? Sa kaso ng anak niya? Hindi niya kaya pakikialaman? Alam na natin naganap na absuelto yung anak niya. Parang imposibleng maabsuelto, no? Pero talagang ganun O yun, meron siyang, kumbaga, meron siyang mga moves na napaka-political. Katulad nito, yung sa, di ba, DOJ yung sinampa ng KOJC laban kala General Torre, dismiss yan ng DOJ. Yung mga anomalya na paglusob di umano. Yung mga nilusob nila General Torre yung KOJC. Absuelto sila Kina-question din. Kaya, at ang higit sa lahat, yung paraan po niya ng pag-i-interpret, pabago-bago pong interpretasyon sa ICC. Halimbawa po, nung si BBM at saka si Sara Duterte ay bati pa, ang interpretasyon niya na hindi natin papapasukin yan, no? Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC dahil wala silang jurisdiction. Pareho sila ni Minandro Guevara. Walang jurisdiction yung ICC, kaya hindi tayo makikipagtulungan. Pero nung hindi na bati, si BP Sara tsaka si BBM, iba na po yung interpretasyon niya. Siya po yung nag-interpret ng hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, pero pwede tayong makipagtulungan sa Interpol. O, di ba? So, binabago niya yung interpretasyon. Ang laki pong issue yan, di ba? Kasi, kung hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, hindi po pwedeng makulong si Tatay Digong. Tapos na to, hindi natin pagtatalunan. Sila po nagpakulong kasama po sila BBM, di ba? Yung 4 na sinasabi ni John Vic. Anyways, tapos na tayo yan Pero yun nga po yung pabago-bago niyang, inamin niya rin
Puwede naman po talagang magbago ng interpretasyon. Puwede naman po magbago daw, 'di ba? Kung yung dati, istrikto siya na hindi tayo makikipagtulungan nung bati pa si VP Sara at saka si BBM, hindi ang higpit niyan, maraming tumututol diyan, eh. Kasi sinasabi niya direkta, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, wala silang jurisdiction. Ang tapang ni Remulla diyan. Okay. Pero nung hindi nabati si BBM tsaka si VP Sara, nagkaroon na ng hiwalayan, yung unit team, biglang bago na po. Ngayon nga, direkta na sinasabi niya, nakikipagtulungan na, eh. Kahit na po ano sabihin ni Auntie Claire, nakikipagtulungan po tayo. Yung ginagastusan natin, yung mga, yung sa atin nagre-request, na dalhin doon yung mga sa gobyerno natin, hindi na po pinadaan sa private, direkta na po. DOJ na mismo yung magdadala. Hindi ko alam kung nadala na o dadalhin pa lang ng mga testigo laban kay Tatay Digong. Yung po mga ganyan na parang ang hirap po. Hindi po qualified po siya sa konstitusyon. Qualified po siya. Iba po kasi yung qualification ng sinasabi natin, eh, no? Qualified po siya. Yung mga nagdaan lang, panay mga justices ng Supreme Court lang. Pero ayon po sa saligang batas, pwede po siya talagang maging ombudsman kung qualification lang. Teka, para sigurado lang tayo, itanong na rin natin, what are the qualifications? Parang interpretation lang, parang sa atin. Halimbawa, pag tayo tinanong, qualified ba si Risa Ontiveros na tumakbong presidente? Hindi qualified yan dahil kulang-kulang yung kanyang, yung mga pagpapasya na, di ba? Pero, pagdating po sa batas, qualified sila. Pero para masiguro lang, tignan po natin. Ano po ang mga kwalifikasyon ng ombudsman? Natural born. Qualified siya kung natural born siya. Age requirement, 40 years old. Recognized probity and independence. Di ba? Yan po yung interpretasyon na hindi siya qualified kasi hindi siya independent, eh. Legal or judicial background, must be member of Philippine Bar. Yun lang, eh. Must have been a judge or engaged in practice of law. At least 10 years. Non-political activity, must not have been a candidate for any elective office immediately preceding election. So hindi naman po siya tumakbo, eh. Kaya qualified po siya. Yung sigurong interpretasyon na hindi siya qualified, yung pong kung lalaliman natin, yung pagiging bias, di ba? Yun po yun. Pero ayon po sa konstitusyon, qualified siya. Kaya pwede talaga siya. Yun po yung nakakatakot, eh. Pwede talaga siyang italaga. At base sa karanasan natin kay General Torre, na based sa parang pagiging malapit o yung naaasahan, talagang posibleng maitalaga itong si Boying Remulla. Okay. Usapin po ng dignidad. Hindi po pwede, Kuya Badong, kasi po dating politiko siya. Ang meaning po kasi ng non-political activity, dinefine po sa Constitution, must not have been a candidate for any elective office in the immediately preceding election. Ibig sabihin, yung tumakbo ba siya noong nakaraang eleksyon? Kung hindi po siya tumakbo, pwede po yun.
Madali lang naman pong interpret yung batas ng pabor sa'yo. At sanay po sila dyan. O kung ang meaning po yung kalapitan po sa Pangulo o yung mas makikinabang po ang Pangulo dyan, talaga pong napakalaki po ng posibilidad. Kaya lang pag naging ombudsman po yan, ano na po yan, yung politicize na po yung mga independent body. Dapat kasi to independent body, independent mag-isip. No? No. Magiging isa pa rin yan sa mga hawak na rin, no? Hindi kasi siya alam na natin hindi siya independent eh. Nakabatay siya sa kanyang mga meron po siyang kitang-kita po natin yung pagiging bias eh. Madali lang naman po nating makita yan. Okay. Kasi may kaso siya sa ombudsman. Yun na nga, 'di ba? Yun yung sinasabi natin. Dapat hindi siya ma-assign kasi nga doon sa kaso. Kaso wala naman po nakalagay dito eh. Na no pending case. Wala pong ganun eh. No pending case sa sa ombudsman. Okay. Hindi, pag wala pong sound, magsasalita po yung marami. Kaya lang magiging obvious. Pag inappoint po siya, obvious na obvious po. No? Kaya lang, alam nyo, hindi pa ba tayo nasanay dito? Ito lang po, grabe no. Lahat ng sinabing suspect, 99.9 guilty. Si Risa at witness. Hindi naman po, yung lie detector test, masyado kayo nagpapaniwala kay Tulfo eh. Hindi po yan, ang lie detector test po, hindi po siya reliable nga eh. Kasi may mga tao po na pinag-aaralan nila kung paano mapasa sa lie detector test eh. Yun na lang po. Hindi naman po kinakailangan ng lie detector test eh. Sa mga politiko po, hindi natin kinakailangan i-lie detector test sila. Sapat na po na hindi na kayo po magpapasya kasi wala na tayo aasahan dito sa gobyerno na magiging sila yung pata sila ng pagtingin na si Hontiveros ay titignan nila na ang gobyerno po kasi pagkakampi ka, okay ka sa kanila. Pagkaaway ka, kahit na gaano ka okay sa tao, hindi ka okay sa kanila. Bakit nyo po ilalay detector test? Si Risa at saka yung witness. Kayo na po magpasya. Kasi nilalatag nila eh. 'Di ba? Nagsalita po may nabasa ako, nakalimutan ko kung sino nagsabi. Tapos na tayo kay Boying mamaya na ulit tayo. Hindi na po kinakailangan. Kasi wala naman po sila sa korte. Paano mo i-cross-examine yun? Okay. Tayo po, tayo po ang nagpapasya kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Ako simple lang po yung pamantayan ko eh. Yung nasa Senado siya, nagbabasa siya ng script. Ito po, malamang ni-record niya yung sarili niya kung di ko pa po alam kung bakit. 'Di ba? Saan mas kapanipaniwala si nang pangalan? Alias Rene. Ayun. Okay. Bakit po walang sunod-sunod po, no? Ang dami pong pangyayari na parang imposible na. Sa normal na buhay,
imposible na po yung mga nangyari. Halimbawa po, harap-harapan tayong binabalatuba ni Auntie Claire. Direkta na ngang nakikipagtulungan yung mga tao sa ICC. Pero dinideklara pa rin na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Tinutulungan lang natin yung mga witness. Biruin nyo, harap-harapan po kaya nila tayong paikutin. Hindi po budol eh. Talagang pagsisinungaling na po eh. Harap-harapan na po yan. Wala na pong kumbaga wala nang pakundangan na nagtatago-tago pa. Wala na eh. Harap-harapan ka na niloloko. O ikaw Pilipino, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC ha. Tumutulong lang tayo sa witness ng ICC na madala sila dun sa Netherlands. Gagastosan natin yan para dalhin sila dun. Ibang uri na eh. O, ikalawa, patuloy pa po, hindi lang po minsan ng ganap, patuloy pa po na lumulutang yung mga droga, nagpapahuli, walang tao, walang nagbibigay direksyon sa mga droga, basta na lang hinuhuli. No? Alam niyo, dinadaan na lang natin sa biro eh. Dinadaan na lang natin sa biro na ipagmamalaki sa atin na kusang loob na sumuko yung droga na walang tao involved. 'Di ba anong uri ng mga sindikato yung ipamimigay nila nang walang kalaban-laban yung kanilang mga droga, bilyon-bilyon halaga. Parang baliwala lang. Wala naghabol. Wala nagpo-protect. Parang taliwas na siya eh. Lahat na nangyayari sa Pilipinas, lahat ng mga ginagawa ng pamahalaan, parang napakataliwas na niya sa wala nang sense. Di po ba? Tapos, eto pa, yung natalo, idideklara. Nagsalita na yung Supreme Court na walang second, anong tawag doon? Yung second place rule. No second place rule. Pag na-disqualify yung nanalo, hindi po pwedeng ilagay yung second placer bilang siya ang nanalo. Kailan lang po yan? Sinabi na Supreme Court, biglang maririnig mo na yung COMELEC, sasabihin ng COMELEC, ngayon, araw, sinabi, yung motion, binabasura namin yung motion for reconsideration ni Uy at dinideklara naming nanalo si Abante. Kasasabi lang ng Supreme Court na bawal na yung second placer rule. Bakit meron na naman yan? Di ba? Si Risa Ontiveros, naghahanap ng maidedemanda. Yung mga nasa likod daw po ni alias Rene. Hinahamon siya. Pinagbibintangan siya ni Yesyo Topacio, attorney. Naghanap siya ng ididemanda. Eto direkta. Pinagbibintangan si Risa Ontiveros na nakausap mismo. Strike 3 ka na. Nakausap mismo ni Topacio yung testigo sa Kian de los Santos, testigo sa Parmali. No? At sinasabi na idemanda mo siya. Bakit ang gusto mong idemanda yung mga nasa likod kuno nito ni alias Rene? Bakit hindi yung nagsasabi na idemanda mo ko?
Tapos, sa impeachment naman, ipinagpipilitan nila na kinakailangan matuloy ang akala ko ba gusto ni VP Sara ng bloodbath? Bakit pinipigilan niya? Bakit hindi pinipigilan? Illegal yung ginawa ninyo. Saan ka nakakita? Paano nyo ipapaliwanag na may 1-year rule, 1-year ban rule ang impeachment court, na hindi ka na pwede mag-entertain pa ng impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Isa lang ang i-entertain mo. Kung in-entertain mo na yung una, bakit nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, pang-apat? Kahit na ano pong paikot ninyo, ika-4 na impeachment na yun. Tapos, tinotokes lang. Oh, sinasabi lang eto, gusto mo ng bloodbath, di ba? Bakit mo pinipigilan? Karapatan po. Huwag po kayong papaloko dyan. Lahat po ng idinimanda, gusto niyang ipadismiss yung kaso. Sino pong normal, sino pong normal na tao yung gusto niyang matuloy yung kanyang kaso? Normal po na pag-isipan ng may kaso na ma-dismiss yung kaso niya. Hindi po normal na pwede nang ma-dismiss. Ay, ayoko ma-dismiss. Gusto kong ituloy yan. Pinatatanggap nyo sa mamamayang Pilipino. Lagi kayong sabi na taong bayan, taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, huwag matanggal sa pagiging Vice President si Sara Duterte. Yan ang gusto ng taong bayan. Ngayon, kanina pa kayo nagtatanong, bakit ba dong hinahayaan ng mga tao ito? Alam na, direkta na. Hinahayaan. Alam niyo po ang sagot ko dyan? Bakit parang napapaikot? Hindi po tayo napapaikot. Hindi na lang tayo naniniwala. Hindi naman po tayo naniniwala eh. Wala na pong impact yan eh. May mahuling malalaking droga, wala na pong impact yan. Sabihin ni Auntie Claire na ang pinakamakasalanan na tao ay mga Duterte, ang problema natin ay mga Duterte. Saan ka nakakita? Tuwing may problema ang Pilipinas, 3 taon na sila mahigit sa tungkulin. Tuwing may problema ang Pilipinas, isisisi kay Duterte. Nanawa na lang yung mga tao. Alam niyo yung bugbog na tayo saan ka nakakita na, alam niyo po, 2 beses yan nung nakaraan. Nung sinabi po, nung nakaraang SONA, yung 5,500, gawa na po yun. At may ginagawa pang mga flood control project. Ulan pa lang po, wala pa pong malakas na bagyong dumating. Wala pa po tayong bagyo. Ulan lang po yan. Habagat ba tawag dyan? O kung ano man ang tawag dyan. Ulan po dahil tag-ulan. Yung normal pong dinadanas natin noon. Pero kita nyo naman po, baha, nabubuwag yung mga pinagawa nilang mga, yan siguro yung mga flood control na sinasabi, yung mga nabubuwag. Nilagyan na lang ng plywood tsaka mga yung sa may nabotas. Nakita ko sandbag na yung nilalagay doon. Kaya mga kapatid, ito talaga, mananalangin ka na lang na sana matapos na tong bangungot na to na nangyari sa Pilipinas. Wala ka na talagang asahan na tignan nyo. Wala pa po sila, ang dami po, araw-araw sila. Panay akusasyon, walang ebidensya. Bakit po walang ebidensya? Malinaw po yung purpose nila kung bakit gusto nila matuloy impeachment. Dahil sa impeachment lang po nila mabubuksan yung mga
bank account ng mga Duterte. Sa impeachment court lang puwedeng pabuksan. At 'pag nabuksan po yung mga bank account, pasasamain lang po nila kung papaano po nilang pinasama yung confidential fund na nagsimula 11 days ginastos ang 125. Sa totoo po, sabi nga ni VP Sara may pinipirmahan nga siya sa DepEd na bilyon, isang araw, eh. Takang-taka kayo sa 11 days na 125 million. May pinipirmahan nga siyang bilyon sa loob ng isang araw, eh. Ay, eto po, hindi po ako naniniwala na like father, like son. Eto po, 3 years pa lang, lugmok na tayo, eh. Alam niyo po kung anong pagkakaiba nung tatay tsaka 'tong anak? Parang yung tatay tumagal pa siya, 'di ba? Meron pa siyang may nakita pa talaga, eh. Nakita pa natin, meron talagang mga natayo, eh, 'di ba? Yung mga CCP, mga NLEX na 'yan, 'di ba? Eto talaga totally wala, eh. ₱20 na bigas, gastos tayo ng gastos, so hindi naman totoo. Hindi po pilosopo na hindi totoo. May nagtitinda po talaga pero pang-ilanan. Eto talaga totally wala nang maipakita, eh. Magsabi po kayo asan yung mga malalaking infrastructure. At least yung tatay niya may San Juanico Bridge. At least yung tatay niya merong mga cultural center. Tapos, pagsisitahin mo sila sa laki ng inuutang, sasabihin, si Duterte nga nagbaon sa atin sa utang, eh. Umutang po si Duterte, tama, pero mas malakas mangutang 'to. Umut Umutang po si Duterte pero ang pagkakaiba po alam niyo kung ano, wala pong umaangal sa utang ni Duterte. Alam niyo yung pakiramdam natin nung panahon ni Tatay Digong sa dami ng pinapagawa, paunlad ng Pilipinas. Nasa tamang direksyon po ba si Tatay Digong? Opo, tamang direksyon po. Kasi lahat po ng umunlad na bansa nag-invest sa infrastructure. Paano natin nalaman na mali ang direksyon nito? Wala pong umunlad na bansa na nag-invest sa ayuda. Walang bansang umunlad na ang pangunahing proyekto ay ayuda. Yun po ang katotohanan. Ano sasabihin? Ito, yung mga ginagawa niya ngayon. Yan ang mga sasabihin niya, tsaka panibagong pangako. Sinasabi niya na yung mga sasabihin niya, di ba? Pag natapos siya, mas mararamdaman wala pong umangal sa utang ni Duterte. Ikalawa, bukod dun sa nakita natin, very visible, na malalaking build. Mayroon pong pandemya. Ngayon, walang pandemya. Ibang klase. Pag dinibdib mo, talagang sasama loob mo, eh. Tawanan na lang din natin sila. Alam nyo, dyan kabilib sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino, kaya ang mga Pilipino, anong tawag doon? Survivor tayo, eh. Kasi ang galing nating no? Ang galing nating dinadaan natin sa pagtatawanan na lang natin, 'di ba?
Tambaluslos kasi yan, eh, tatawa na lang tayo. Adik kasi yan, pagtatawanan na lang natin. Si may tililing kasi yan, eh. Bobo kasi yan. Yun po, eh, 'no, yung napaka-ironic kasi yung yung bagay na, ah, nagbabaon sa'tin, yung pagiging mapagpasensya, yun din yung bagay na nakaka-survive tayo. Yung ating sense of humor matindi. Kung iba yan nagwawala na lahat, 'di ba? Nakita niyo yung sa West countries, putya ano lang, tawagin lang na ano, kunwari ano ka yung LGBTQ, kunwari in-identify mo yung sarili mo na women ka tapos tinawag ka lang sir, magwawala na, "Why you calling me sir?" Gano'n, 'di ba? Dito sa'tin hindi, winawalang hiya na tayo. Winawalang hiya na tayo ng harap-harapan, eh, na kaya pa rin natin pagtawanan, eh. Mismong yung paraan natin ng pagsu-survive, yun din yung ginagamit sa'tin para, ano naman yung mga Pilipino na yun, masayahin naman, eh. Hindi naman magagalit sa'tin ng matagalan yan, dadaanin lang nila tayo sa mga patawa. Ayan po nangyayari sa'tin. Yan lang po ang ating topic.